Good morning mga Marsin Falls. Very cold. Mita. Oh. 5 tällainen sama. Ay sama. Joo. Sama juttu. Joo, mutta tuo on eri pää. Ah, okay. Tuolla on 2. Hala, ay grabe kalamig. Ano lang naman today, pagising namin kanina ay -11. Di ba? Ang lamig. Ayan, kagabi nung lumabas ako punta ng gym, nilagyan ko na ng cover yung aking sasakyan kay napapagod na ako every morning magkis-kis nito. Lalo na pag madaming, pag makapal-kapal ang snow mix. Oh, go inside na. Today is Pars Marco. Last day sa work. Kay bakasyon na kami ni Mixo. Sa Friday pa ako. Last day ko bukas sa hotel and then vacation na. Pero meron pa akong trabaho sa ating company. Ito sa aking cleaning. May 2 customer pa. Ah, it's broken na guys. It's broken. It's frozen. Oh, try now. No, it's not frozen. Hala, yung pinamili namin kahapon ni Rosalina. Ano ba? Drinks na iwan niya dito sa sasakyan. Sana hindi ito nag-frozen. Pati ang mantika iniwan dito. Nakalimutan. Hindi nyo alam kahapon, yung pinamili namin ni Rosalie dun sa Asian, dami kami ng tawa kay 30 minutes na kami umalis dun. Iniwan namin yung sasakyan ni Rosalie kung saan kami nag-park sa Asian kay napunta ng Lidl. Nakalimutan namin ilagay sa sasakyan ko yung pinag-grocery namin na isang saku bag na punong-puno talaga. And then nung tinignan na bumalik kami dun sa parking lot kasi kailangan i-adjust ni Rosalie yung kanyang oras sa sasakyan. Nakita ko na lang andun pa yung grocery namin 2. Sabi ko, hala, 30 minutes na kami nakaalis dun pero yung aming grocery andun pa. Pasalamat kami, wala talaga yung mga ano dito ba, yung nangunguha agad. Kaya kung sa Pinas pa yun ako, kahit 10 minutes lang yan maiwanan dyan. Wala na, swerte nang makakuha. Kaya iniisip nila, hindi na babalikan. Ito. Ano yan? We go na, we go. Ay, maaga ako ngayon. Natapos dito sa hotel. Bago ko sunduin si Mixo, magda-dumpster. Para makalabas ako dito sa hotel. Saan ko manilagay? Uwi muna ako ng bahay kay palitan ko yung aking jacket. Sayang kasi yung jacket ko, basta pag gamitin ko dun mag-dumpster. And then yung sa gilid ng Mr. Bean ba, meron naman talaga yung mga pagkain na dumidikit. Didikit dito sa jacket ko. Ayaw ko ilagay ito sa washing machine kay masira na naman. Bili na naman ng bago. Mahal-mahal kaya ng mga jacket. Kaya uwi muna tayo ng bahay. Mag-itim muna ako na jacket. Kasi yun, easy lang yun labhan. Pag nadumihan yun, pwede ko lang punasan dahil yung kanyang tela ba. Ay, so, at least maaga akong natapos ngayon sa work ko para makapamisita sa ating Mr. Bean. Dito na ako sa ating malaking Mr. Bean. Ayan, silip-silip mga tayo kasi baka may tao dun sa likuran. Ayan. Itong sasakyan ko, no, hindi ko talaga maintindihan to bakit
Palaging makalat. Lagi na lang makalat po. Sasakyan ko. Mamaya ko na yan aayusin. Ayusin ko muna yung ating camera. Ayan. Okay naman siguro kayo dyan, no? Kaya lang pag walang masyadong laman yung Mr. Bean at ako ay nahihirapan. Mahihirapan din kayo. So, gora na tayo. Ay, guys, ang dulas. Ang dulas-dulas. O, ayan, hindi pa tayo punta din yung ating camera. Umiikot na. Ang dami kong kuha. Oh my God. Ay, ang bigat. Hirap na hirap talaga ako sa camera ay. Ayan. I try my best naman na makita nyo yung laman ni Mr. Bean. Pero hirap na hirap ako. Dati okay naman yung aking camera dito ba. Hindi naman siya gumagalaw. Yan. Ang sarap pa sana kalkalin yung last beam. Kaya lang parang may naririnig ako dun sa may pinto na kumakalabog yung mga tray. Sit na tayo eh. Ay ako. Ang bigat. Puno naman yung aking kalikuran dito. Ay.
Dry na yung aking throat. Hindi ko alam ano ang laman ng plastic bag ba. Ito oh, ayan. Basta may nakita akong karne at puro karne lang siya. Mamaya ko na titignan pagdating dun sa bahay at kung saan man ako makahanap ng area na pwede kong silipin yan. At sa sobrang lamig ngayon, -5 kasi, masakit yung aking kamay sa lamig. Naka-gloves na nga ako. Okay naman tayo. Success naman kay Mr. Bean. Hindi lang madali si Maring Queenie kay ang hirap talaga yung camera ko. Sana dumating na yung aking yung clip na para sa GoPro. Dito ko na lang ilagay sa aking sa may jacket. And let's hope it's okay. Sa sobrang lamig, frozen pala yung aking tubig. Nagmelt na to siya. Kay may ice na oh. Kagabi to ba? Dito lang sa loob ng sasakyan. Aray, masakit yung aking kamay sa lamig. Init ko muna yung heater ng manubela para mainitan yung aking kamay. I-check natin dito kay Single Bean. Baka meron tayong makuha. Silip lang tayo. Hindi ako nagdala ng lagayan ko. Ano lang, madali ang silip. Wala nga. Wala talagang makuha. Wala. Silip lang talaga. May goal lang talaga si Maring Queenie, kundi silipin si Single Bean. Walang laman, hala. Madali na tayo mag-uwi kay kailangan pasunduin si Mikso at since ngayon ay masama ang panahon at hindi maganda yung drive, 35 minutes ko itong dinadrive ngayon kay winter time. Pero pag summer time, autumn time, yung wala pang snow, mga 25 minutes ko lang to siya dinadrive. Ngayon lang kay hindi maganda yung daan, madulas. So dahan-dahan lang ako. From 100, minsan 80 lang yung aking drive. Pag summer naman 120, kaya 25 minutes lang. Ito, diretso ko na sunduin si Mixon. Maya ko na tignan ko ano ang laman ng plastic bag ko na blue na nakuha. But let's hope ay pwede pang mapakinabangan. Frozen kasi yun eh. Kaya kung karne yun, okay lang yun. Sana parang ngayon lang na araw na tinapon. Kaya ano pa man ngayon, Wednesday, tapos Tuesday hindi mo yan sila nagtatapon ng karne. Kay Monday niyan, yun yung tapunan talaga na sandamakmak na punong-puno yung mga bin dyan. Sayang talaga. Oy, nang hinayang ako tuwing Monday dyan, grabe. Hindi rin naman kasi pwedeng Monday puntahan ko kay maaga din pinipick up yung garbage pag umaga. Kailan ba yun yung nagpunta ako dyan na abutan ako 2 years ago, may yata yun. Nasabi ko sa inyo mga Mars na maaga akong pumunta doon Tuesday kasi nga Monday hindi ako nakapunta at ang alam ko Tuesday ang pick up nun. So sumulong si Maring Queenie doon kahit may delivery, kaya ayun, huli pero hindi kulong si Maring Queenie. Kaya after that hindi na ako pumupunta ng umaga dyan kay morning. Very busy dyan sa likod. Kaya ganitong oras talaga yung target ko na pumupunta dyan, kung napansin nyo po. Nasundo ko na si Mixo mga Marcin. Natawa ako kay yung harbat ko. Hindi ko na hirap na hirap ako galing dun sa parking papasok dito sa amin. Pero bakit kanina nung andun ako sa Mr. Bean natin, hindi ko man feel yung bigat niya. Ngayon sobrang bigat. Ano ba nakabigat nito? Ay ako. Ay, yung patatas at apple pala. Wala na kaming patatas. Kumuha ako ng 2 pack lang ng patatas.
gatas kay next week wala kasi kami dito sa bahay, may pupuntahan kami. So sayang lang kung malata. Hey, not come here. Mutbaro baste, you careful. Kay Eat this part. yeah. Kay danlog kaayo ang floor. Madalinas ka diha. Mama, to grabe. Super bugat. Super talaga mga Mars. Ayan. Tama yung apple, oh. Sana okay pa to. At abutan pa to. Next. Sa darating na Pasko kay anuhin namin yan first. Gagawing dessert. Hindi ko na kaya mga Mars. Ang bigat na talaga. Grabe. Sakit na talaga siya. Mikael! Ayan. Madami ako. Ayan, may ano tayo, asparagus. Tapos, ay mga lata na pala to. Lemon. Madami akong lemon na nakuha. Tapos, orange. Ay, grabe. Pero natawa talaga ako kay hindi ko na kaya alsahin yung bag natin. Ayan. Ito. Patatas. Sana wala pa tong sira. I got the auntie. Yes, what is that? Okay, tangki. Ayan. Joo, mutta haluatko Ito nähdä kailangan minkälainen pilian yung tankki? apple. Tapos yung cauliflower. Niin kato minkälainen tankki. Äiti. Äiti, kato minkälainen tankki. Miten suuri se on, äiti? Ja miten paljon pyssyjä tuolla on? Kato, äiti. Oho. Ikaw na talaga mixo ang daldal mo. Check natin yung Vaikka. blue bag kung ano ang laman. Hindi ko na kasi kinalkal doon dahil pagkakalkalin ko pa. Matagalan ako. Hindi ang ending na ko. Baka may lumabas na stuff. Wait. Rinig na rinig ko talaga kanina ang mga ano doon ba yung mga tray na hinihila nila. So, tayo ng plastic kayo. Baka meron tayong makuhang grasya. Kaya nakita ko manggod yung pag bukas ko, may karni akong nakita. Kaya, diniretso ko na. Hindi ko na pinag-iisipan na kalkalin dun. Bahala na kung ano ang makuha ko dito ngayon. Ayan. Tingnan natin. Mix talaga siya. Äiti, kato minkä odotat. Ayan. Äiti. May beef. Okay pa yung beef. Äiti. Oh, Kato miten. ito frozen na. Äiti, Ground kato meat. äiti miten hieno iso tankki. Oho! Tosi iso, yeah. It's really big. Ja tuollakin on suojakilpi tässä naamassa ja paljon pyssyjä. Mix pala talaga siya na. Ano, yung mga pagkain lang talaga mga Mars, oh. Ito, galing man to doon sa counter. Ayan yung laman niya. Ganito, oh. Tapos, ay kasi, hala, ang lamig talaga sa labas, no? Kasi, kaya itong mga to, oh, frozen. At least itong dalawa, ano siya, balot sa separate plastic ba? Oh. Diba? Di bali ng ayan. Beef kasi yan. Kasi sabihin nyo, bakit ganyan na ang kulay. Ang beef kasi nag-iiba ang kulay. Oh, may ano pa pala tayo? May ham. And then, ano man to? Gawin kasayang sa mga beef. Oh, na-mix kasi siya sa
iba. Beef ba to? O ano? Uy! Ala! Meron pa pala. Wala pa ba ako dito? Wala na. Yun lang. Ayan lang. Literal talaga siya na bayuyati mga Mars. Puro pagkain ang laman. So ito galing man to dun sa counter din. Ayan, ibalik na natin to kay Mr. Bean. Kailangan ko to ibalot ulit para hindi mangamoy ba. Kuha muna ako ng plastic. Ayan yung aking kuha. Not bad. Itong ano, karne, okay pa yan. Hugasan ko lang yan. Lutuin ko nga yung ground meat beef. Ano man ang pwede kong gawin dyan? Spaghetti. Pwede ko pala gawin yung spaghetti. Para hindi na kami magluto ba? Diba? Tanong kung meron kaming tomato sauce dyan. Meron akong binili dyan na spaghetti sauce. Pero sa ano kasi yun? Sa kaldereta. Chat ko pala si Ate Jen. Yung beef pala, hindi ko na siya lulutuin. Yung ground meat na lang. Benta, come here. Guys, sobrang ano na niya? Sobrang itim na. Hindi na siya normal na pagka-itim. Although yung beef nangingitim siya, nag-change kulay. Pero ito, super na siya. Baka matagal na yan siya dun sa ano nila ba yung sa loob good tapunan, tapos baka ngayong araw lang tinapon. So itong ano ground meat okay pa naman. Ayan, pulang-pula pa naman. Yan yung aking lulutuin. Okay na okay pa. Ano kasi to beef, kaya din siya nag-dark, pero sa labas lang yung medyo dark, pero nakailang beses na ako kuha ng ganito, same siya. Sa labas, dark siya, pero sa loob, pulang-pula. Wala namang problema. Ito lang, kay nasobrahan na yata to. Just to be safe na lang. Yung ground meat na lang yung ating lulutuin. Kaya lang, naguguluhan ako. Ano ang aking gagawin dyan? Oh, mix oh. Thank you. Check ko kung may ano kami. Tomato sauce. Ito na lang. Gawin ko na lang tong bolognese. Yes? Ha? Hindi kasi yun. Oh. What's that? Ha? Ito na lang. Pero konti lang man siya. Uy, balkos, sipulit, tomate. Muros ka. Dapat, ang dami kong binibili nito. Tapos, pag si Pars nagluluto na uubos at hindi siya nagsasabi na ubos na pala. Ito, last bili ko nito. 3 yata binili ko nito. Tapos, meron pa yung sakan. Siya lang naman mahilig gumamit nito. Gumagamit lang ako ng tomato sauce pag kailangan na talaga. Ito, gawa na lang ako ng bolognese. Spaghetti bolognese. Tama ba yung pagka-pronounce ko? Ayan. Lutuin ko na yung aking spaghetti. Tapos ito, imimix ko na lang to. Bili na lang ako sa Friday ulit ng sauce. Kasi pupunta din ako dun sa Asian ulit kay yung manok. Dun ko bibilhin para sa aming party. Tamang-tama. May tayo, may garlic from Mr. Bean. Ayan. Tumubo na yung onion ko dito. Ano na yan, Mars? Hindi ko pa nalinisan yung mga harbat ko. Nahin ko lang muna gisa to kay gutom na kami ni Mixo. At si Pars ay baka pauwi na din yun. Pauwi na din kasi si Pars. Wala na kaming pasta ba na brown pasta kasi yung gusto ko. So nagpabili ako kay Pars. Tamang-tama andun siya sa shop. At yung maliit na bata doon nagrereklamo na
Gutom na daw siya. Bilisan lang tong ano, gisa-gisa. Okay naman yung karne na naigisa ko na dun sa... Okay naman yung karne. Naigisa ko na. Nilagyan ko kasi yan ng suka eh. Para alam nyo na. Yan yung aking technique. Nalagyan ko ng suka. Ayan, tapos gisa-gisa lang. Gisa, gisa, gisa. Okay na ba to? Ay, hindi pa man mainit yung aking pat. Ayan, tamang-tama lang talaga. Na, pumunta ako doon kay Mr. Bean ngayon. May harbat o. Ayan, may pagkain na kami. Naguguluhan pa naman ako kanina. Sa dami ng laman ng freezer namin doon. Hindi ko alam kung ano yung lulutuin ko. For today. Ito, kasali na yan bukas kay madami man yan. Diba? Napakarne. Si Mr. Bean. Saan yung takip nito? Saan ko na naman nilagay yung takip? Nalito na naman si Maring Queen. Suka pa naman to. Hindi kaya tinapon ko? Dito yung kanina eh. Hawak ko yun. Ano ba yan? My brain is not working. Why oh why? Saan na yun? Baka mabuhos. Ang galing naman ng ating mixo. It's not kind of word, but I show. So it's a weapon. Yeah, I show how does it go. Okay, how it works? What you put it there? Oh wait, it needs to go. Ah, Yung kanyang careful. garbage truck na naglalagyan ng kung ano-ano. What else? Like this. Hey, easy on tala. Easy. Look, oh. Ay. Okay. So what's that? What kind of weapon is that? Oh, I think I'm gonna show you easy. Easy with my face. He built the weapon. He's ready for the for the war. Okay na yung aking spaghetti sauce. Ayan na. Ayan, nagpapakulo na ako ng tubig tapos inaayos ko na yung ating mga ibang harbat. Tinitignan ko kung ano pa yung okay. Madaming hindi na okay sa apple. Nga sira na. Yung dito sobrang soft na niya. May nakuha naman ako doon. 4, 5. 5. Sana hindi pa yun masira hanggang next week. Ngayon na lang. May pang dessert kami. Hindi ko na kailangan bumili ng apple. Mahal din yun ng apple. 1 kilo. 3 euro yata. 1 kilo, 3 euro yata. Tapos itong mandarin. Kaya mahilig si Nixo sa mandarin. Ayan, siya lang nakakaubos nitong mandarin dyan. Pag nasa mood siya, kumain. So, balik-balikan niya to. Medyo madami na yung lata. Ayan, yan na yung aking nakuha. Ako ay gutom na din. Alas 6 na pala. Bilis naman ng oras. Gutom. Oh, you go na there. Oh, you sit with easy. Dito na lang ako. Okay, fine. I Okay. go. Gre-reklamo ka na naman dyan. Sus, nakalimutan ko utusan si Pars ba? Na na bumili ng garlic bread. Sarap yung pasta. Kahit pasta lang siya. Wala. What food is it?
Yeah, that's one. You go there, you go there. We Oh, sit, easy. man. Magbabalot ako ulit ng souvenir ko para sa aking mga customer. At kulang pa pula to. Okay. Tatlo lang naman yung binili ko last. Yung binili ko kasi is 4 lang. Nung nag-start ako magbalot dito, tapos yung nabalot ko, 3. And then, nadagdagan yung customer ko ng 4. So, kailangan ko bumuli ulit. Nakadalawang beses na ako pack nito. Ito ngayon ay uulit. Pero ito, ay sus, kailangan ko pa talaga bumili ng isa. Kainutusan ko si Pars kanina, bumili pa siya ng isa. Kay, kulang nga. Doon sa pinuntahan niya na shop ay walang ganito ba? Iba yung brand nila. Ito kasi yung sabi ni Pars, masarap daw. So sa Tukmani ko lang kasi ito na bili eh. At doon ko lang din yan nakita. Diyan sa Kumarket, wala daw. So, ipapak natin ito. At alam niyo po ba kanina, tumawag yung customer ko last time. Yung nilinisan ko na short lang ba? 2 hours. Another satisfied customer na naman po. Kay nagbigay siya ng tip sa akin pero hindi cash. Kaya nga tinawag niya kanina dun sa phone number namin na magbibigay siya ng tip kay gustong-gusto niya daw ako. Satisfied daw siya sa linis ko. At natutuwa daw siya kay, alam mo yung hindi lang naglilinis, ini-entertain ko din daw siya. So, instead na 2 oras lang yung work ko dun sa kanya, ang binigay niya sa akin na tip ay extra hour. So, yung per hour sa mga customer ko is 35 euro po yan siya per hour yung palinis nila. At sabi niya, instead na 2 hours, 3 hours daw yung ilagay dun sa bill niya. Buti na lang, hindi pa kami gumagawa ng bill kasi usually, ginagawa namin yan agad eh. Na-busy man kami, walang panahon mag-asikaso kay work din kami ni Pars. So, na-timingan ngayon, tumawag siya. Asikasuhin ko na nga yun ngayong gabi. And then, buti na lang si Pars ay doon na lang tumawag siya ngayon. Tapos, so ayun na nga. Dagdagan yung oras ko doon. Instead na siya, 2 hours. May tip si Maring Queenie na 3 hours. Sa mga nagsasabi po na pag sobrang dumi, kailangan ko magdagdag ng bayad doon sa customer ko. Actually po, hindi po per dumi ang binabayad sa akin ng customer. Ganyan yan, pag magpapalinis ng wall, tapos sobrang madumi, mag-a-add siya ng bayad. No, hindi po. It's about the time, kung gaano ako katagal naglinis doon. Kung yung nililinisan ko is matagal talaga dahil maduming-madumi, ang babayaran po dyan is yung hours ko. Kaya nga minsan pag sobrang dumi talaga, doon talaga ako kumikita kay matagal man siya linisin, like yung mga gilid-gilid, kahit yung mga door ng cabinet. Pag sobrang dumi, matagal po talaga yan siya linisan kay lalo na yung may handle dun sa gilid, mahirap siya linisin eh. So, doon ako bumabawi talaga. Pag alikabok lang yung pinapalinis tapos vacuum, ayun, sobrang bilis lang. Pero pag madumi talaga, doon talaga ako nakakakita. Gaya nung apartment na nilinisan ko, yung naalala nyo po, yung pinamigay yung mga gamit niya, ang kinita ko doon, it's almost 14 hours ako doon. Kasi nga, sobrang dumi talaga yung area kay yung tumira doon, hindi man alagaan yung bahay. So, umalis, ganon. So, yun yung
technique doon. Per hour po yung bayad sa akin. Hindi po na, ito madumi, mag-a-add ka ng other bayad. Meaning po nun is other extra hours po yung babasihan namin doon. Hindi po yung ibabayad niya na magbayad ka ng 50 euro. Hindi po. Ganun yung style. So, ayan. Nakakatuwa lang kanina. Kaya, alam mo yun, after tired day, linis mo doon, mapapasaya mo yung customer mo kay satisfied siya at the same time, uulit sila at sabi nung customer ko, next year daw, baka January, tatawag daw siya ulit para magpalinis sa akin. Pero for sure, hindi na yan matagal kay vacuum, likabok, tapos map na lang naman yung gagawin ko doon kay mag-isa lang naman yung nakatira doon. Yun yung maganda pag regular customer ko na sila, hindi na ako mahirapan sa next linis. Kung maliban lang kung hindi nagpalinis ng isang buwan, the next balik ko niyan ay anong talaga, madumi na talaga yung bahay kay hindi man na linisan ng isang buwan. Parang maliit yung pagkaano ko. Pagkakap. Ayun. Short siya. Si Mixo, pinatulog ko na ng maaga. Na mali yung aking kape. Dapat mataas, malaki-laki yung dito. Short siya. Hanapan natin ang paraan. Ayan, okay pala. Hindi pala palpak. Ayan. Talian ko lang ng scotch tape to. It's ready! Ayan na yung nagawa ko. Nice. It's nice for a customer. For a customer. And they are so happy, you know. I know. Yeah. Even like they can afford this, but the thought. Because it is a gift. Yeah, it's a gift. Yeah. And they also give me. Yeah. That's surprising. You know, that if I give them, Yeah. they also give me. you. Yeah. Hindi sila papayag na sila lang yung makakatanggap. Ayan, okay na siya. Ang ganda lang talaga nito. Napili namin na bote kay Christmas na Christmas ba yung may pula, may green, may yellow. Kaya yung napili ko talaga ng mga ribbon-ribbon. Colorful din talaga siya. Ayan. Ito, masarap ang glogi. Pag dito sa bahay, nilalagyan namin ng ano ba yung nilalagay ni Pars? Meron yung siyang nilalagay para mas mabango siya. At pwede mo rin siyang i-mix sa alcohol like yung vodka, rum, tapos warm water. Ayan. Ako hindi naman ako masyado umiinom talaga nowadays ng alak. Limit-limit na lang. Kaya yung acid natin tumataas. Pero yung ininom ko doon sa bahay ni Bienan, hindi ako nag-acid noon kay parang juice lang siya ba at hindi ko maramdaman yung alcohol nung ininom ko na siya. Yung lang, mabango pero yung, alam yung amoy alcohol talaga. Hindi mo siya mapapansin na alcohol yun. Siguro kung first time mo uminom ng alcohol, feel mo lang talaga yung juice. Pero pag ikaw na sanay na uminom, ramdam mo talaga yun na hindi yung juice. Dito lang yan. Hindi na ako napunta ng gym kasi nga wala akong card, wala akong wallet na iwan na naman dun sa work. Yung ginagamit ko sa workplace ba na kung saan ko nilalagay yung aking mga abubot like yung cellphone, iniwan ko man dun sa workplace. So, pati yung aking wallet na iwan dun. Kaya hindi ako makapasok sa gym ngayon kaya wala man akong card key.